Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Itong gobyerno natin talaga, lahat na lang ng kapalpakan nyo, pinapasa nyo sa mga taong bayan eh. 500 pesos na Noche Buena para sa 4 na tao. Nakaka-insulto na kayo. Imbis na itaas nyo yung sahod, ibaba nyo presyo ng mga pagkain, hindi nyo naman mababa kasi smuggling kayo ng smuggling dyan ng agricultural products, pati bigas. Eh hindi nyo man lang mababa yung presyo ng bigas dahil wala naman kayong support sa farmers. Import lang kayo na import para may kickback kayo dyan, mga ayop kayo. Kasi ngayon pagkasyahin yung mga tao sa 500 sa Noche Buena po para sa 4 na tao. Ang amang gobyerno ito, kaka-insulto na kayo Kapunan nga natin yung mga yan ng spaghetti sa mukha. Lalo na yung DTI dyan. Kaya kayo mga kampon ni BBM, tumigil nga kayo Tumigil kayo ng kaka-depensa yan sa kanya. Bangag yan. O, Pasko na naman. Bangag daw po yan mga kareaksyon, bangag. Niloloko kasi tayo, 500. Grabe naman yung DTI na yun, 500. Sa mga revelasyon, umaasta na hawak ang Alam ko ba mga kareaksyon, nangangatalang mata ninyo at nangangatalang tenga ninyo pag nakikita nyo itong saba na to. Pero kailangan po natin pakinggan ang kanyang sasabihin para at least malaman natin kung ano sinabi niya. Ito po, kung hindi po ninyo matiis, tiisin ninyo. katotohanan. Pero nagtatago naman sa pananagutan, hindi umuwi dito. At worse, inaabsuelto ang sarili. Tapos ini-expect niya, maniniwala tayo sa lahat na sinasabi niya. Style bulok yan. Hindi papasa ang mga satsat na hindi kayang panghawakan. Ang katotohanan, pinaninindigan sa tamang lugar, hindi pang content lamang, hindi video-video lang. Si Saldico mga kareaksyon, ayaw ni Leila de Lima, gusto umuwi ni Saldico. Gusto yata ni Leila de Lima magkaroon ng Saldico International Airport. Alam mo Leila de Lima, hindi naman importante kung ikaw ay maniniwala o hindi. Baka pagdating ng araw, Leila de Lima, ay makukulong ka ulit. Baka pagdating ng araw. Kasi Leila de Lima, makinig ka. Tama na, ayaw na kitang makita, kaya ayaw ko nang marinig ang boses mo. Para kang isang palaka. Kapag ngumaungaw ay parang gutom na gutom sa mga tarugo. Ito po yung mga pro-Duterte rally, naharang sa CM Recto Avenue sa may, naharang daw. Paano naharang yan? Matagal nang nakalagay yung harang dyan, pumunta lang sila dyan. Nakaharang na yan, hindi nyo naharang. Kasi mga kareaksyon, mayroong mga Duterte supporter kanina na pumunta sila dito sa sa rally ng mga nilanggam nilangaw. Ito po mga kareaksyon, papakita ko
Napitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. I did not approach the president Okay. or any of his men. Oo, does Zaldico have another lawyer in the Philippines? Not to my knowledge, which is another reason why I reacted that way. Because as far as I know, I'm the only lawyer outside of my firm. Of course, other lawyers in my firm are also engaged, but none of them would do that, and none of them did do that. So nobody approached the president or Malacanang blackmailing him, asking not to cancel his passport. No, it's a ridiculous proposition because neither of us have anything to bargain for. I don't have the videos. I have no control over content. I have no control over the timing of the release. The palace doesn't have control over the passport cancellation. That's the prerogative of Sandigan Bayan. But why would two parties bargain over something, over two entities, two items that they don't control? It doesn't make sense. Oo, sinungaling po talaga. Sinungaling po talaga itong si Bongbong Marcos. Sabi po niya, mga kareaksyon, nilapitan daw siya ng abogado. Alatado naman na sinungaling eh. Alam naman ng buong Pilipinas na nung sinabi niyang lumapit yung abogado ni Saldico, nagkikipag-negotiate at binablackmail siya. Alatado naman na nagsisinungaling ka, boy eh. Hoy, Bongbong! Alatado naman nagsisinungaling ka, alam namin yun. Ikaw naman, Bongbong! Ang alam naman po natin ng kung totoo man na sinasabi ni Amy na adik, yan po ay maraming malalim. Ayan po ay merong health issue, merong spiritual issue. So hindi mo yan pwedeng basta-basta lang na magagamot through a purpose. Hindi ganun yun. So kaya mahirap po yung ganong klaseng pananaw ni Amy. Pero gayon pa man, naandyan na yan eh. 'Di ba? Nandyan na yan siya na ang presidente. Sana man lang nabigyan siya ng tsansa, inayos niya. Hindi niya inayos, lalo tayo nagkagulo. Isipin mo, ang ganda nung ewan ko na saan ko nabasa ito eh. Sabi nung kay Marcos daw, senior, umabot ng 21 years. Parang Chabet yata. Si Manong Chabet, oo. Tapos eto, 3 taon lang nagkaloko-loko ng Pilipinas. Ang panahon, hindi tayo masyadong convinced sa sincerity niya. Pero yung sincerity niya kahapon nakita natin eh. Kasi ang hindi naiintindihan ng mga tao is gaano kahirap yung merong isang adik sa isang matinong pamilya. Kasi sabi ko nga, kung 10 kayo sa pamilya, kahit naman yung siyam matino ang nanay, matino ang tatay, matino yung 7 magkakapatid. Isa lang dyan ang adik, mga boss. Magugulo yung magulong pamilya, yung matinong pamilya na yan. Oo, ikaw bilang isang miyembro ng tahanan na yan, kapag may adik, maniwala ka, mawawala pitaka mo. Correct. Mawawala yung sapatos mo. Mawawala yung pera. Ultimong barya na nga lang na ipinatong mo sa lamesa, mawawala yan. Basta merong isa sa isang household na merong bisyo. So, ibig mo sabihin, pag addict, magnanakaw. Ano na yun eh? Kasi Magkasunod. syempre, di ba kapag meron kang addiction, sakit kasi yan eh. Pag may addiction ka, pag may addiction ka, gagawin mo lahat para mabili mo yung addiction na yon. It doesn't matter kung sa anong paraan mo kukunin yung pera. Kaya nauubos yung mga yan. gamit no? Yun nga lang, adik sa kanin eh. Grabe. Yung adik sa kanin, may kaibigan tayong ganyan, adik sa kanin. Nag-aaway-aaway din Oo. yan. Pero at least may mang inasal na solusyon. Macboy. 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 Masarap yung Macboy. Ay, oo, masarap yun ha. Meron tayong kasama, adik sa kanin eh. Pagka pinatong mo yung cellphone, baka mawala maya-maya. Ay, delikado siya. Yun na yun. Totoo. Kasi ito, sabi nga dito, drug addiction is considered a mental health disorder. Ayan, it is classified as substance abuse disorder or SUD. Ayan, so sabi niya, it changes how the brain works. Ang repeated use ng droga nasisira niya yung judgment mo, yung impulse control, motivation, memory, and behavior. These brain changes may make quitting extremely difficult without support. Kaya maganda yung sinabi ni Amy na parang sabi niya, hindi niya na ma-recognize yung kapatid niya pag nakikita sa TV. Aside from dun sa itsura na totally nagbago na,
pati yung pananalita. Kita naman natin pag nagsalita, di mo na alam kung anong direksyon ng sinasabi niya Tapos tatawa pang minsan bigla, di ba? At higit sa lahat yung mga desisyon. Medyo iba na. Kasi baka akala nung iba na sinasabi, sinisiraan lang ni Jaime ito. Kaya ganito, naiinggit lang ito kay sa kapatid niya. Ang issue kasi dito, yung governance. Kaya tayo nagkaloko-loko, it's a fact. 'Di ba? Tayo hanap ng mastermind. Kasi ito yung isang bagay na kahit anong kulay mo, fact ho ito na we have the most corrupt country right now. Most corrupt budget right now. Hindi mo maaalis yan. Mapapinklawang ka, pulahan ka. Alam mo, merong ganyan na nangyayari sa Pilipinas. Ngayon, nagkakaiba lang siguro kung sino yung mastermind. Pero ito, tinuturo na mismo ni Jaime. Dahil dito, nakakapagnakaw na lahat ng mga opisyal dahil napapabayaan na nung presidente. Kaya nga ang tanong natin sa mga kababayan natin ngayon na alam nyo na, confirm na po ito hindi po ito nanggaling sa kaibigan, kaaway sa politika, nanggaling ito sa kapamilya. Insider. Insider. At saka, ang pinaka nagugulat ako doon sa sample niya na may naiwan, tapos siya ang naglilinis. Ibig sabihin, first hand. Sabi ko nga, asan si Auntie Claire nun? Nung naglilinis si Jaime. Hindi, sinasabi naman ni tama. Di ba? Asan si Auntie Claire nun? Bakit siya nakikialam dito sa, mas may alam niya pa. Ito nga mismo si Jaime naglilinis nung mga droga na natira siguro dahil ganun pag pag nagda-drugs ka na, naiiwan mo na. Nga daw yung mga security nagsisialisan na dahil di na rin nila matanggap yung nangyari. Kaya nga sabi ko, tayo bang mga Pilipino okay lang sa atin ito? Ganun na ho ba tayo? Kayo ho ba na mga kababayan na nanonood sa atin, pag kayo may kapatid na adik, masaya kayo? Yun lang ang tanong, masaya po ba kayo kung may kapatid kayong adik? Masaya po ba yung bahay ninyo? Alam niyo yan kasi marami sa atin may somehow may ganun kung hindi kayo masaya na may kapatid kayong adik, magulang na adik, o di kaya anak na adik, paano pa kaya itong bansa natin? Pero normal yan, Coach Oli, nasa umpisa, mo yung parang in denial ka, ayaw mo mapahiya yung pamilya mo, ayaw, may mga kakilala ka na gano'n, na may mga kamag-anak na sila, pero pinagtatanggol pa nila. Di ba? Meron ka... Actually, yung ginawa ni Jaime na yan, she applied love. Kasi yung patience niya inantay niya, magbabago yung kapatid ko, maalis siya. Pero yung addiction kasi, sabi nga ni Boss Dada kanina, yan ay sakit. And ako, I believe that is, you are spiritually sick. You are under the influence of evil. Kaya ito, hindi ito basta lang gamot malalim ang problema. And then, kaya naiintindihan natin yung kay Jaime, hindi pa nga siya basta-basta. Tapos kine-question siya, kaya nga binabanata natin si Jaime dahil hindi nagsasalita Tiniis pa nga ni Jaime yun. Na siguro, trusting, knowing na magbabago. Yung sinasabi, baka naiinggit si Jaime. I don't think so. Kasi, kung may inggit kay Jaime, hindi niya itutulak yung kapatid niya. Kakausapin niya si BP Sara para maging kapartner ng kapatid niya. Siya ang tumulong. Ito, si Jaime ang tumulong kay Bongbong na maging presidente. Pero gusto ko lang banggitin to na nakita ko yung sincerity ni Jaime dahil yung ginawa ni PRRD na pinalibing yung kanilang tatay sa libingan ng bayani, binabanggit niya Yun yung hindi natin nakita kay Bongbong Marcos. Isipin mo, dumalaw na siya sa puntod. Hindi niya inalala, ikaw nagpa-kidnap, di umano, doon sa tatay niya, doon sa Hague. Ito si Jaime, nakikita mo talagang concerned siya na pati kay PRRD, tinatanaw niya. Kaya sa tingin ko, malayo mararating din ito. Again, hindi natin sa sinusuportahan. Patas lang po tayo. Diba? Alam naman yan. Kahit sa vlog ko, binabanata natin si Jaime. Ba't patas tayo? Sana po, let's move forward. Dahil hindi po pwede na meron tayong presidenteng adik. Ngayon,
kung sa tingin ninyo, talagang mali si Amy, then let's do the hair follicle test. Let's prove it. Yan. Diba? Sa tamang paraan. Kasi yun ang yun ang bukang bibig nila ngayon. Anong klase kang kapatid? Yes. Bakit sinisira mo yung kapatid mo? Yun ang nila. Master Jude, anong Ang may sabi dadagdag ni mo? kanina, ay sabi ni Marcos, parang hindi parang hindi ugaling kapatid yung ginawa ni Senator Amy Marcos. Sumagot naman dito si Senator Amy Marcos. Sige, magpapa-DNA test ako, pero magpapa-hair follicle test kayo. Yun ang na dapat, kung talagang totoo kayo sa mga sinasabi nyo, dito natin mapapatunayan. Actually, matagal na natin sinasabi ito eh. Pag nagpa-hair follicle test sila, then negative ang lumabas, sampal ito sa mga tao na nagsasabi na bangag si Pangulong Bongbong Marcos. So, ibig sabihin, sila makikinabang dito, partner, pag naging negative ang resulta. So, pag hindi nangyari yung hair follicle test, mas lalong yung haka-haka ng taong bayan is lalong lalalim. Lalong mag-iisip ang taong bayan na, ay, totoo nga itong sinasabi ni Senator Amy Marcos kasi hindi kumasa doon sa kanyang hamon, which is hamon na yan ng mamamayang Pilipino since the time na sila ay naupo, di ba? Matagal nang gusto ng mga Pilipino, hindi man lahat, pero karamihan, na magpa-hair follicle test si Pangulong Bongbong Marcos. At ngayon, hindi lang si Pangulong Bongbong Marcos na ang hinahamon. Buong pamilya na. Nadamay na yung mga anak, pati asawa. Partner. Mabigat na mabigat yun. Ikaw naman, Jay, ano naman ang masasabi mo doon sa yung pinagdadaanan ni Amy? Kasi ang tagal niyang tiniis eh. Mantakin mo, parang sinasabi niya, hindi ko pa siya responsibilidad noon. Kasi buhay pa ang mga magulang ko, pero alam ko na yun na talaga ang niyan. Yun na talaga ang problema niyan. Pero ngayon, nagpunta tayo sa ibang bansa, ako ang tumayong mga magulang para sa ating magkakapatid. At ngayon, parang tinitake niya na as responsibility yung paglalabas ng katotohanan. Sa tingin mo, bakit ngayon lang? Ang lang din kasi diyan kay Senator Amy, katulad niyan yung sinasabi na siya ngayon naninira. Sa totoo lang, sobrang bigat sa pakiramdam nun na, alam mo yun, na noon pa man, dala-dala na ni Senator Amy yung bigat ng nararamdaman niya na lalo pa may mga kilalang personalidad din na nakakasama si Marcos pagdating sa pag-addict. So yung mga tao na yun, maaaring nasasabi rin nila sa iba yung kanilang mga ginagawa. So noon pa man, talagang sinisira na ni Marcos Jr. yung pangalan nila at talagang yung kahihiyan naman ay sinasalo ng buong pamilya, lalo na to si Senator Amy. Doon naman ako sa sa mga malinaw na sa atin ngayon, 'di ba, palagi tayo nagtatanong nung panahon ni Pangulong Duterte, ang daming nahuling mga drug lord, mga pusher, hanggang sa mga user din, at hindi basta-basta yung mga nauhuli nun. Ngayon, napakaliwanag na at nagkaroon na tayo ng mga sagot sa isipan natin na una-una yung mayor ngayon na pinakakawalan din, na umaming siya ay drug lord, pinakawalan din nung nakaupo na si Marcos, ganoon din si De Lima. At ngayon, yung mga katanungan natin na bakit walang nahuhuling mga drug lord na kahit na bilyong-bilyong halaga ang daladalang droga, wala man lang yung iisang driver lamang. So, talagang sobra tayo nagtaka na bakit ganun. At may mga nakikita pa tayo na mga droga na lumulutang sa dagat na kung sino gumagawa nun. So, talaga nagkaroon ng kasagutan sa isip natin na kaya pala walang nahuhuling mga drug lord, kaya pala walang nahuhuling mga bigating mga tao na dikit doon sa droga na yon, kasi nagdodroga din, maaaring sangkot or yun nga na nagdodroga din ng mismong presidente. Kaya nangyari nito is pwede na nating isipin dahil dun sa sinabi ni Senator Amy Marcos na protector
si Marcos Jr. ng mga drug lord sa bansang Pilipinas. Alam mo, ang ganda nung sinabi ni Jay, ah. Ang galing nung sinabi niya kasi madami akong kaibigan na mga nagdodroga. Alam mo kung anong pangarap nila? Magtinda ng droga. Oo, magsisimula lang sila as user. Pero kapag na-addict na talaga sila, gusto na nila magtinda. Bilis sa pera kasi. Oo, ganun na yung ganun na yung gusto nila. So, we are talking about a person who's been using drugs according to his own sister na simula pa bata hanggang ngayon. So, hindi malayo talaga itong mga issue na to. Kaya siguro walang mga nahuhuling drug lords. Dahil Ako din, may kilala akong ganyan. Pero iba naman. Ano naman? Galit kay Duterte. Oh, tapos? Galit talaga kay Duterte. Tapos? Nasisira daw yung negosyo, hindi daw sila makakuha ng supply. Sa drugs, Galit kay Duterte. Bakit galit si Marcos kay Duterte? Ayun nga, ito na nga. So ito na nga, itong revelation na to, ang dami talagang ang daming nabuhay na na mga issues na pwede mong idikit. Coach Oli, meron kang rejoinder before natin si RJ. Eto, maiklian lang, no? Bigyan ko ng komentaryo ulit yung sinabi ni Aimee. Nasabi niya, ading ko, uwi na tayo. Magpagamot tayo. Ading ko ba sinabi niya? Hindi adik ko? Ading. Ading. Ay, mga Ilocano, ang ibig sabihin nun, kapatid. Mas kapatid na bata. Kapatid. Hahawakan kita. Hindi siya verbatim, pero gano'n. Ang ibig sabihin para sa akin nun, pagamot ka na. Akong bahala sa'yo, hindi kita papabayaan. So, alis ka na dyan, uwi na tayo, at kung ano man ang mangyaring sa politically o criminally, andito ako, hindi kita papabayaan. Hawak kita. Kasi magkasama tayo sa hirap dati . Yung mga kasama mo, wala yan. Ngayon lang yan. So, ang dating sa akin nito, ang binitawan nga ni Aimee kahapon is more on drugs lang . Naalala ko yung interview namin kahapon kay Senator Cosete. Na tinanong ko, yung mga senator ba, posible bang alam nila yung nakawan? Alam daw. So, ang binitawan ni Aimee kahapon is family lang. But, tingin ko, alam din ni Aimee yung nakawan. Possibly involved. Possibly, involved yung kapatid niya. So, ito na, inaalalayan na kita. Habang ito lang ang issue, uwi na tayo. Kasi lalalim pa ito pag hindi ka nagtigas-tigas ka pa ng ulo. Darating tayo doon sa punto, may problema talaga sa ghost projects. Ayun lang. RJ. Naalala ko yung kay Tantoco. Hindi niya ba naisip yon? Parang may kasagutan na rin . Kaya nga . Diba? Kasi yung family, lahat daw diba? Lahat sila gumagamit. So, ibig sabihin, ito si First Lady, nung yung si Tantoco, diba? Yung namatay, pwedeng nandun din talaga siya sa kwarto, no? Diba? So, parang ito na yung mga sagot sa mga katanungan na walang sagot noon. At kitang-kita talaga natin kasi ang style ng addict basis dun sa mga nakakasama natin, kakilala natin, yung mga yan, walang pakialam yan basta makascore sila. Totoo yan. So parang itong nangyayari na to na walang utang na loob talaga. Kasi biruin mo naman, ito lang simpleng-simple. Si Manong Chavit, kinausap niya yung mga mayor, di ba? Na suportahan si Bongbong. Ganon din, sinabi din ni Senator Aimee, kinausap ko si Sara na kaibigan ko para suportahan ka. Di ba? Tapos wala ring nangyari. Parang hindi na rin siya kilala. Ganon, ito yung isa pa sa pinakamatinding wala talagang utang na loob itong si Bongbong. Yung pagpapalibing nung tatay mo, di ba? Doon sa libingan ng mga bayani. Ang tagal nakasalamin niyang tatay mo, pero isang probinsyano lang ang makapagpalibing. Ngayon, isa pa. Ito ang isa pa sa pinakamalaking walang utang na loob kay Pastor Kibuloy at sa SMNI, di ba? Ang laki ng ambag ng SMNI at ni Pastor Kibuloy sa pagkapanalo mo. Pero anong ginawa mo? Anong ginawa niyo sa SMNI, di ba? Ginigipit.
pati yung KOJC, tinrabaho. So, wala eh. Ganun talaga ang style ng ano eh. Sa isang tao na gumagamit, yan ang ano niya, yan ang parang wala na akong pakialam basta makascore. Wala na akong pakialam sa inyo basta ako okay ako. Kaya nga sinasabi nila na ang drug addiction, ang sobrang paggamit is an illness. Yun. Oo, kasi talagang para ka ng hayop pagka under influence ka ng drugs. Kung makikita ninyo, nang-re-rape na yan ng lola, ng kapatid, ng nanay, binubumbugan nanay kapag hindi nakakahingi ng blackout na ganyang kalaki ang ang problema.